Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions, Aperon, Tuala, Simf, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, where we interview Filipino startups to know about their stories and innovations. Andito tayo ngayon sa Binhi TBI in West Visayas State University in Iloilo City to interview its incubatees. We have Zen Labs and its founder, Sir Zeno Martinez. Hello, sir. Kamusta? Hello, magandang magandang hapon sa lahat. Ayan. So si Zen Labs, sir, no, ay medyo unique. It's kind of a startup, but it's also kind of a startup creator, no? Yes. So, and medyo, kumbaga, important si Zen Labs sa pag-create and paghanap ng mga innovations dito sa TBI na ito. But yeah, I'll let you do the introduction, sir. So, ano nga ba ang Zen Labs? Yes, ang Zen Labs ay hindi ko pangalan. Nagkataon lang na may Zen din siya. Okay. Because it was designed to be a venture lab. What is a venture lab? A venture lab is a company which creates startups. Sa pinanggalingan ko at ng mga kasamahan ko sa Zen Labs, we were in the startup community at the startup space for the past decade na. Okay. So, familiar na kami dyan. Ako mismo, galing ako Maynila. In like 17 months ago, parang yun na yung tagal namin dito sa Iloilo, nag-decision kami na itayo ang Zen Labs. Pero paroot pa rito na ako noon sa Iloilo. Because I used to work for like, kung familiar ka siguro sa Impact Hub, Yes, Manila. Yes. Wala na yata ngayon. Wala na nga ata ngayon. Pinapadala ko rito. Especially nung 2019, I think, na we were vying for the biggest hackathon in the world. Yes. Nauuna ko yun. Yes. So yun. So simultaneous, ako yung pinadala dito sa Iloilo. Yung parang somehow implementer dito Implementor, sa Iloilo. oo. Kasi simultaneous yun sa malalaking syudad sa Pilipinas eh. Then the biggest one was in QC sa Araneta Coliseum. Anyway, it's all in the past. Ganun pa man, sa exposure ko sa community, na-realize ko na kapag may mga pagtitipon, parang hindi masyado napapansin yung mga sa regionals. 'Di ba? At the root of my existence, Ilonggo ako eh. I was born in Bacolod, went to Pisay for high school, Pisay, Maine. Wala pa namang ibang Pisay nung kabataan at katandaan ko eh. Okay. Tapos, laging may ganun yon. Although I got stuck in Manila na. No? So, 2023 was my 45th year in Manila. And it was also a realization when one day, I came here to Iloilo. I'm not from here eh. Remember, I was born in Bacolod. My tita invites me here every time she comes to the Philippines because she has a house here. Okay. Doon ko na-realize nung nagla-lunch kami, sabi ko, oh wow, sa Iloilo, anytime, sa noontime, anytime of the week, pwede kang kumain ng talaba. Napansin mo ba yun? Yes, na sa Maynila, hindi mo kayang gawin yun. At sa Maynila, hindi ako kakain ng talaba kasi alam ko saan nanggaling yun. Anyway, the fact that I got curious, I got fascinated, that I got more curious. So remember, pabalik-balik ako dito. Kaibigan ko na tong TBI ng West. This used to be called GTBI eh. Yes. Okay? Hindi ko pa kilala at that time yung sa UP, no? It was my partner eventually, si Jover, Nueva España, who's also a graduate of Pisay here in Iloilo. Pisay West Visayas Campus yata ang pangalan nila. No? Siya yung nagdala sa akin doon. Because he is also an incubatee sa ibang grupo naman. Doon sa coastline. Then I was able to meet Mylene. And then shout out. Si Ray Jad naman sa ISAT, siya yung dito dati. Yes. Okay. So siya yung tumutulong sa akin nung implementor ako rito. And you know, it was very very much appreciated. And remember, I mean, imagine nung Impact
hackathon noon, I just barely had, I think, 2 weeks or 1 week lang na implement ko tapos Oo. wala akong sponsor. Mm. Sinabi ko lahat kay Radiant yun. Tapos, in hindsight, tapos nilink niya ako sa mga local executives dito na dahil malapit ng eleksyon ay hindi ko mababanggit, no? Pero Yes, sir. ganun pa man, napawawa ko na, wow, hindi nila ako kilala, taga Maynila ako, pero andiyan agad yung tulong. I suddenly had a venue, Mm. biglang may pagkain na, yung Mm. gano'n. Mm. Ibang klase, no? Mm. And forever I'll be thankful to Radiant for that. So nung bumalik na ako, nung nagdesisyon na kami na, sabi ko kasi since it's a tech company anyway, I can locate it anywhere. So Mm. we intentionally located it here sa Iloilo, Mm. no? Address dun sa kung saan ako nakatira ngayon sa Molo. Mm. However, remember si dating, head talaga dito si Dr. Joel De Castro. Sabi niya Yes. sa ginawa ko, dinalaw ko yung mga kakilala ko. Mm. Dinalaw ko si Radiant, dinalaw ko si Dr. De Castro. Sabi niya, "Oh, andito ka na pala ba sa Iloilo? O di dito ka na." Eh, alam mo naman mahirap sumanggi but essentially work from anywhere kami Oo. supposedly. Mm. Because that's the design, Mm. 'di ba? Then we conceptualize from anywhere. Kita Mm. na lang kami kung kailan magkita-kita, but we did not need to have a physical Yes, office. oo. But nangyari, we took a room here for Mm. siguro mga mahigit din na mahigit din 8 buwan Mm. sa second floor, which Mm. we eventually had to give up kasi sayang lang, eh. Mm. Sabi namin sa management na better maybe for some other entities to use it, Mm. 'no? So that's how we are now. Fast forward, that's how we are now. Um, we were able to create one tech startup product Mm. which is gaining traction now. Mm. It is in the nalilinya siya sa isang business automation tool. Mm. Bulig.ai ang pangalan. Bulig.ai. Bulig in Ilonggo means help. Mm. Tapos 'pag binasa mo, buligay, Mm. it means helping each other. Oh. So natsambahan, Pero Mahilig mga startups diyan, eh, sa mga play of oo, words, eh. oo, 'di ba? Mga parang sabihin ko na rin yung ano ko, yung inspirasyon ko Mm. isa. Inspirasyon ko, na-meet ko eventually, I was invited to DevCon in Manila. Mm. Na-meet ko si Winston, Mm. tinanong ko siya what Talino Labs is all about. Although na-encounter ko na yung Talino na participant dati sa mga hackathon namin sa Impact Hub, eh, 'no. Then sabi ko, "Ay, may ganyan pala, meron palang venture studio." Yung sa Venture kanya lab. venture studio, yung sa Yes, kanya, oo. Talino Labs sa pangalan, 'di Mm. ba? Mm. Talino Venture Studio kung minsan ang tawag niya. So, inspirasyon 'yon. Sabi ko, Mm. "Ay, puwede pala 'yon." Mm. 'No? Kasi ang hirap, eh. I mean, ba't ka parang baliw ka actually kung mag-i-startup ka, sa totoo Mm. lang, eh. It's a crazy decision. Well, medyo bordering tayo do'n, kasama ka na do'n kasi Pisay, 'no? We were trained to be, crazy in the sense na Ingenuity. yes, hindi, pero ang wiring kasi ng utak ng training kasi natin is, hindi siya conventional, eh. Yes. Like, lalo na kung may nagting bigla diyan na curiosity, wala na, eh, mamaya, pu-pursue mo na 'yan, eh. Mm. Mm. Gano'n din yung sa'kin. Sa akin naman, dun sa business side, Mm. nakita ko, not to malign naman, pero again, tuwing nagga-gathering sa Maynila, but same people, Mm. sosyalan. Mm. I'm sure medyo familiar ka rin diyan, 'no? Tapos, okey rin yun. I mean, yun yung galing nila, eh, 'di ba? Pero wala akong nakikitang ano, yung nabibigyan ng break na galing dito. May mga nami-meet ako, may mga Mm. ang magagaling sa Mindanao, in Mm. fairness. As in, masasabi ko nga mas magaling pa sila sa mga taga Visayas, yung mga Mm. taga Iligan, Yeah. Oh, BDO. madami din mga TBIs diyan. Ang husay, 'di ba, Mm. 'no?
na-meet ko na yung iba sa kanila in some competitions din kasi pinasali-sali rin ako before, 'no. So ngayon yung ano ko, yung tawag nito, yung pananaw ko was, bakit wala dito? So, Hmm. bakit kaya hindi kami mag-locate dito at Hmm. tutal tech nga kami Mm. and, if ever we have events later on, 'di punta sila rito. Mm. Because sa totoo lang, traffic in Manila doesn't get Mm. any better, sorry. Mm. It just keeps on getting worse, Yes. 'di ba? Mm. At We need decongestion. nung napadalas ko yung biyahe-biyahe ko dito at noon sa work noon sa major cities in Mindanao, it takes only an hour and a half, or an Mm. hour, at most nga 1 hour 15 minutes nandun ka Actually, na sa destinasyon mo, oo. walang ka-traffic-traffic. Mm. Samantala, kung nasa Maynila ka, which I still do every now and then, 'no, Mm. kaka-attend ko lang din ng Cloud Summit dun sa Heritage Hmm. nung nakaraan, Hmm. 'no. Kung sa Maynila ka, from your point of origin to the venue of the conference or the Mm. event, grabe, 2 hours, 3 hours. 2 oo. And it's so sad, para Mm. sa'kin it's so sad. It's, dito pagka nade-delay kang 15 minutes nagrereklamo na yung mga traffic. Sabi Ah. ko, "What?" So, ibang-iba siya. Mm. People are so nice, 'di Hmm. ba? Minsan nung bago pa lang nawi-weirduhan ako na parang sa umaga may babati sa'yo dun sa where I live, 'no. Even Mm. here 'pag pumasok Hmm. ka dito sa TBI, Hmm. mga estudyante or Hmm. minsan madi-distinguish mo na, most probably propesor 'to. Kasi dito sila Hmm. may office yung mga ano dito, yung sa IT, the Mm. ICT. Bumabati sila, mayong hapon, mayong aga. I don't know kung na-experience mo Yes, rin. yes, yes, yes. Ibang And klase. hindi ganyan sa Sa Manila. Manila wala. Talagang sa Manila ang rule kasi sa kalye sa Maynila, ingat diyan, 'di ba? At saka uso dun yung parang mga ano, like very fast-paced and corporate na laging nakatingin sa relo tapos Oo, lalakad lang dire-diretso and walang oo. pansinan talaga. Pero Yes, like dito if it's kind of more laid back in a good way din na parang mas nagbabatian yung mga tao. yes, yes. Mm. So, nung nag-Zen Labs na kami, we decided na whatever solutions na Mm. bubuuin namin at, Mm. sabihin na natin iki-create namin Mm. because that was really the Mm. goal, 'di ba? I Mm. mean, the objective ay magiging biased kami towards small businesses. Okey. So, halimbawa, ang nakasanayan nating term ay MSMEs, 'di Mm. ba? Kasi, now this is gonna be like a political statement na, pero hindi naman related kasi kung But tutuusin I think we align, sir. Sige, go ahead. kasi kung tutuusin, kung maririnig mo yung mga political leaders or mga business leaders, political na lang, sa mga pagsasalita nila, sa mga speeches nila, sabi nila, "The MSMEs are the backbone of the Philippine Mm. economy." Paulit-ulit madalas mo maririnig 'yan. They employ 60% of the Mm. Filipino Mm. workforce, 'di ba? There are 1.1 million registered MSMEs in the Philippines. So sila yung majority. Pagkatapos na nung press con, nung mga cameras have stopped shooting, wala na. Puro lang sila speech. Kung tutuusin, merong mga programa yung mga National Government Association, DTI, Mm. DOST. But for me, with the amount of money that's budgeted on whatever, I mean, let's not get into that, but maybe baka sabihin political yun. Wala, walang pumapansin pa rin sa small businesses, Mm. 'di ba? Ang balita ko lang 'to, hindi pa validated by facts, sa Amerika daw, 'pag nag 'pag may saysay daw yung prinopose mong, business plan na you're a single corporation or a startup, Mm. 'no? Doesn't even matter kung tech startup, pautangin ka. Mm. 'No? Dito ang alam ko merong small business corporation dito ang gobyerno, pero wala pa nga akong narinig na parang ang alam ko dito pautangin ka kung may collateral come Hmm. on, 'di ba? Mm. Kaya ka nga 'di ba? So,
at the heart of it all, nagpo-promote talaga kami ng entrepreneurship. Kasi ang paniwala ay dun lang aangat ang buhay. Yes. Kapag yeah. Yeah, I think entrepreneurship and innovation, ano? And innovation, yeah. And actually, I want to ask lang, sir, no, kasi you mentioned nga no, na yes, you're from Manila and then parang you fell in love somehow in Iloilo. Pero siguro tanong ko lang din, you also mentioned na parang dito sa Iloilo, mas fresh, mas friendly, mas maluwag yung traffic. And I've noticed that no, when I went here na parang very progressive nga yung city na actually ang ganda nung urban landscape, kumbaga ang ganda nung urban ng planning and malinis actually. But when it comes to, since you're a venture labs, your innovation, parang do you think on par or maybe ahead pa yung like innovation capability ng mga tao, let's say in Manila and here in Iloilo? Parang what do you think of the innovation culture and capability? Kasi parang yun din yung alignment nyo as a venture lab to bring out the innovation more pa here in Iloilo. Oo. So, una, ang tanong din namin sa sarili namin, bakit Iloilo? Pwede rin naman sana ako Yes, Bacolod, di ba? yes, no? or ibang lugar. Hindi, well, yan. But you're from Yun yung, Bacolod. doon yung asyenda ko. Hindi, joke lang. Ibig sabihin, mas may comfort zone sana ako doon. But remember, parang kung i-align mo, Iloilo is the regional center. It is only now na magiging Negros Island region na eh. Hindi pa naman yes. hindi pa naman na-implement fully. Pero yes. Iloilo is the hub, is the place to be. Kung makita mo, first time ka lang dito dumating this week, di ba? I mean, ang linis niya. Ang ganda nga, so ang ganda. Parang nasa ibang bansa. Di ba? No, parang pag yung sa alam mo yung sa SM, yung sa Bly version road nila, pag umakyat ka dun sa pedestrian. Yes, ang gandang picturean kasi ang ganda diba? nung yes. May picture ako niyan sa Instagram ko. Ang landscape ang linis, yes, diba? Yes. No, well, partly because bawal ang billboards. Kasi sa EDSA, mo, diba? Oo nga, no? Batas nila na they came up with an ordinance nung boy pa si Miriam at yung si Mayor Jed pa na they intentionally naggawa sila ng ordinansa, pinagbawal nila. Dati puno ng billboards yon, yung strip na yon. Kasi that's their EDSA here. Yes. Yun yung ang ganda nung strip na yon. From airport pa yun eh. From airport to city proper. So kung mapapansin mo, I mean, kung may makikita kang billboard, that's already outside of the border of the city. That's nearby towns na yon. Okay. Kasi parang Metro Manila din ang make-up ng Iloilo ng Panay. Yes. Parang if you see na Iloilo and yung nearby na mga municipalities. And even like yung mga districts inside Iloilo City, like sila Molo, sila Pavia, sila Haro. Siya, parang Metro Manila siya somehow eh. Yung unique din kasi sa Iloilo City yun na may mga distrito siya. Yes, actually. Diba? Metro Iloilo talaga ang dating eh. Kasi history nila yun eh. Diba? Yes. Yung Molo used to be Parian. It used to be a town by itself. Yes. Until na-consolidate na lang. Hindi ako ganun ka well-versed yan. Pero fascinating because I live in Molo eh. Okay, yes. No? So mga ganun, no? The conditions are good. Kung teknolohiya lang din naman ang pag-uusapan, yung mga katulad namin na hindi naman pwede sabihin na mas advance yung teknolohiya ng kahit nga ng Amerika eh. Kasi available na sa atin eh. It's just how we use it eh. 'Di ba? Kaya bulig.ai na nga kami. Because ang aming direction na is to provide AI based tools for small businesses na. Kasi kailan mo pa sila tuturuan na gumamit ng ERP software, di ba? Yun ngang medium and big companies nga pag nilagyan mo ng ERP, nagkakagulo nga eh. Di ba? Alam mo yun, di ba? You're in that field also. Yes. So, naisip namin, this would be a leveling, tama ba yun? Leveling the playing field for small businesses. Di ba? If we inject technology sa mga maliliit na negosyo, nakikita na namin lumalaki, 'di ba? Nang mabilis. 'Di ba? In whatever it is, whether even if it's a brick and mortar business, 'di ba? Kasi ang challenges dito ng mga traditional na brick and mortar businesses, pag minsan lumalaki sila bigla nagiging problema.
'Di ba? Problema HR, payroll, Mm. accounting, Mm. especially dun sa finance department nila. Mm. Problema talaga yon. Mm. Mawawala pera, Mm. mawawala the usual. Mm. And it's the same problem with Metro Manila I mean all over the Philippines and all kahit Mm. saan, eh, Mm. for businesses, eh. Mm. Yeah, so basically parang ano rin 'no, innovation and technology and AI for example is like puwedeng tool para mas ma-empower yung mga MSMEs Yes. and to really kumbaga make them the true backbone of the economy nga. Oo, 'di ba? Parang in fact, wala na nga yung mga talks na yan, eh, 'di ba? Mm. Talagang aksiyunan na sige kung feeling niyo later na worth kaming pag-usapan sa isang guesting halimbawa o kaya Mm. sa isakay niyo sa programa niyo diyan para bida-bida Mm. kayo, Mm. di okey, 'di ba? Pero Mm. in the meantime, we'll do our work. We'll do Mm. our work silently. Ang masaklap nga wala ngang ano, eh, suporta, eh, 'di ba? I Mm. mean, saan ka kukuha suporta? Mm. At saka anong klaseng suporta, 'di Mm. ba? Mm. Um, kung tutuusin mo appreciated din naman namin yung mga efforts ng mga government agencies, but sometimes hindi rin sila synchronized, eh, 'no? It's not against them, but Mm. it's just really the way it is, Mm. 'di ba? Um So masasabi mo na halimbawa kung sabihin mo, anong essence ng Zen Labs is actually digital transformation for small businesses, Okey, 'di okey, ba? oo. Parang 'pag sinabi mo, "Anong innovation ginagawa niyo?" Tutok na lang muna kami sa digital transformation, Digital transformation, oh, 'di okey. ba? Mm. Pero again, remember, basang-basa na rin at overused na rin yung digital Yes, ngayon. transformation. In fact, some people make money out of that. Mm. I'm your digital transformation consultant. Ayan na naman tayo diyan, eh, Mm. 'di ba 'no? Kaya lang, anong use case mo ba talaga, Hmm. 'di ba? Pero I think the conversation only starts there, eh. It doesn't end there, eh. Answering one of those questions na anong use case, hindi nga, eh. Mm. Kasi ang usapin talaga sa digital transformation, it's really about commitment, eh, 'no? I mean, hirap na hirap kami, umu-oo, 'pag andiyan na, Hmm. urong-sulong, Hmm. and we have clients din sa Manila, alam nila kailangan nila, pero, 'di Hmm. ba, for their own reasons, 'no? May bumabalik, namomroblema na, pumuputok na problema, Mm. 'di ba? Lumalaki na, eh, lalong lumalaki problema, then we do implementation, Mm. 'di ba? Pero it takes commitment. It takes commitment sa mga katulad namin na bakit ko ba kasi nakita ko marami rin yung nagnenegosyo ng digitalization na hindi committed. Talagang it's really parang vendor. Eh, Hmm. paulit-ulit namin sinasabi, At hindi kami vendor. at saka tingi-tingi lang or parang ipu-push lang talaga yung product dun Oo, sa MSME. alam mo naman 'pag nabili na, parang nagbenta ka na ng Mm. nakakahon na produkto. Mm. Kaya ang daming nasusunog. Kaya medyo may difficulty din kami kasi may mga nakakausap kami, eh, gumastos na kami ng Hmm. 600,000. What? Hindi Hmm. nga kami naniningil ng gano'n, eh. Hmm. Sa ganitong system, eh, and it was never Hmm. nakakalungkot, Yes, yes, 'no? oo. Trauma yun, Mm. yun, 'di ba? Yun nga lang 60,000 trauma na, eh, yung 600,000 pa, eh, 'di ba, 'no? Ang Mm. dami sanang nagawa nun. Mm. Ta's nasho-shock din kami kasi parang porket ignorante sila Hmm. kasi ilan lang bang actually parang walang small business na may IT department, eh, wala, eh. Mm. Meron Mm. yung tagabantay lang nung internet at, network, hindi pa nga network administrator, 'di Okey, ba? I mean, ilan ba talaga? Mm. LGU nga wala, eh, Mm. 'di ba? So sorry, masyado akong masalita Mm. pero wala, eh. Mm. It's not even just anymore a passion, eh. Mm. It's a combination of may inis ng kasama, 'di ba? Parang parang bumalik ba tayo sa kalye at magsisisigaw na naman. Pero ito na yung bagong sigaw, Mm. 'di ba? So it takes also a commitment on the part of the business owner Mm. and the organization. Mm. But at the same time 'no sir, kasi maybe parang for me at the end of the day,
you go digital transformation if it will really solve tinek kumbaga ng business, tinek sa lalamunan ng business, and if it will really like boost the productivity of the business. Yes. Pero minsan nga kasi nagkakaroon tayo ng confusion on the business side. Should they already digitally transform? Kailangan ba talaga nila or nakiki-hype lang sila? And dun sa mga vendor or dun sa mga consultant, parang don't push too much. So really parang i-identify muna yung problem or yung gap dun sa MSME. And if talaga ma-solve ng digital transformation, talagang I think magkakaroon din ng commitment if swak talaga yung gap and yung solution Exactly. Yes. That is the reason why we have been also positioning ourselves as a business tech consultant. At hindi kami naniningil sa consultancy na yun. Kasi iba yun na yung business nila eh. Yung consultancy mismo, yun na yung pagkakapirahan nila eh. Nung nagsisimula kami rito, we were mentoring one of the small tech startups here. In the middle of what we were advising them, teka, sabi nilang ganon, magkano ibabayad namin sa inyo? Hindi namin tinigil kasi medyo, siguro it crosses mind na alarm siya na, teka, siguro sa mga sinasalita namin, ganyan. Sabi ko, pinagsasabi mo, wala ka kayong pera eh. Bakit mo ako tinatanong kung magkano ibabayad nyo sa amin? Ipagpatuloy muna natin itong pag-uusap, i-implement nyo, lalaki kayo, magkakapera kayo. Tama? Otherwise, anong magkano? Yes, Kasi kung tanungin, kung sisingilin kitang magkano, remember, taga-Bacolod ako, sisingilin kitang, hindi po ako ma-afford, di ba? Parang ganon, tama ba? But yun nga, another sad thing yun kasi maraming experts sa Maynila, maraming consultant. Kaya lang it ends there. Di ba? Follow through. Alagaan mo. Para ka rin business incubator. You don't have to be a building. You don't have to be an institutionalized program. Diba? Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Nagme-make sense na, sir, no? Actually, yun yung parang new, really something new dito kay Zen Labs kasi you're building it nga as a venture lab kasi hindi nga dapat na parang kumbaga once lang yung pag-provide ng digital transformation kumbaga ng ano. So it's like parang tama rin ba sir na si Zen Labs ay gumagawa ng mga solution na pwedeng maging long-term partner or provider na pwedeng gamitin ng mga MSMEs. So parang ganun yung magiging setup nito. Exactly. Kasi nga remember nabanggit ko yung Bulig.ai, Bulig AI, no? It's our version of an ERP. Sinimplify namin. And may AI infusion. Oo, kasi kung titingnan mo, may mga implementer din kami nung branded na na ERP, na modular ERP. Pero overwhelming pa rin siya for most eh. Kasi sobrang kompleto siya eh. Yung suite eh. 'Di ba? Tapos
aatras na yung either yung business owner o yung staff niya. Actually, mainis yung staff niya, 'pag nakita nila yung dashboard. Oh, no. Complex. May ano yun, may psychological siguro, Kaya I think. Kasi intimidating. intimidating, Yes, exactly, 'di ba? So, kailangan isi-simplify mo. Parang Yes. kumbaga i-translate mo muna ito, Ilonggo yung parang gano'n in language terms, 'di ba? Tapos gagabayan mo kasi okay ang tech, but It has to be usable. hindi lang. Kaya nga sabi ko commitment, ang tech doesn't commit, It's Yes. people who commit. The Sa relationship. business owner, wala nang panahon, aralin pa niya yung tech side, Yes. 'di ba? Papaubayan niya sa tao niya. Ano yun, uutusan mo yung mga tao niya na umadapt kayo sa ayaw niyo at sa gusto? Iba na naman, may It has to be ano rin, easily learnable, parang ganun. well, yes, it follow exactly, kasama na yun. Kasama na rin yung marunong ka bang makisama sa mga tao sa kumpanya, 'di ba? So, hindi natuturo sa engineering, galing din ako engineering, Hindi natuturo yun. 'Di ba, we call it social engineering, that's a cute term. But in reality, 'di ba, kung sobra kang techie na lalo na kung yung lahat ng founder nung kumpanya, puro techie lang kasi akala nila sila na yung savior ng mundo at ng business, at some point, they realize na toinks. 'Di ba? At hindi na nila maintindihan later na hindi successful yung implementation nila. Kasi wala rin silang pasensya sa mga staff. And these are the people who will use eventually the system. And these are the people who will also decide to not use the system anymore. Sino talo, 'di ba? Both. Talo kumpanya, talo yung Although kumita na yung nakabenta. kumita na, pero hindi nga yun Yes, ang hindi point, long term. Oo. Yes. Saka hindi na solve yung solution. Hindi na solve yung problem. Oo, kung ako nga, balik ko pera mo kasi, 'di ba? Parang dapat lang. makokonsensya mo, pero siyempre karamihan wala namang konsensya, 'di ba? Tama ba? Yes. At maraming gano'n. Yes. Kahit siguro kung gawin mo, ima-map mo siguro, ilang kumpanya na rito sa Metro Manila ang bumili na ng ganitong Yes, actually. Kasi ang galing Nagkaperahan lang. yung mga sellers kasi mahusay magbenta sa totoo lang, Yung mga vendors, mahusay sila, 'di ba? You have accounting software. Agree. 'Di ba? Pero hindi naman talaga nagawa yung impact, kumbaga. Oo, tapos meron pa mga experiences namin na siyempre yung iba naman maganda rin mag-sales talk. O dito tayo sa open source, ganyan, 'di ba? Tapos sakay naman sila, down payment sila. Tapos nag-form na sila nung ERP department nila for implementation kasi komplikado yung business nila, 'di ba? May manufacturing aspect, Nung humingi na sila ng tech support, sinabi daw sa kanila nung developers, nung empleyado nung providers, eto po ang link sa YouTube. Tutorial. Oo, parang medyo wow. So, tinulungan din namin yun. At some point, yung ano na yun, wala, hindi kami kumita doon, no? Kasi nakakalungkot yung mga ganong sitwasyon. Dapat talaga tech support na talagang yung talagang hands-on din. Oo, yung ganon. Tapos na-realize ko in an implementation such as an enterprise system, for instance, dapat pala ang relationship, ayun na, napupunta na tayo. It's a relationship that you enter into, At saka it's a forever relationship pala. Sa totoo lang, no? Yes. Kasi marami na experience sa mga tao sa website, papagawa sa freelancer, 'di ba? Tapos tuwing may gustong baguhin, ipapabago doon sa freelancer yung content, kung let's say kung magazine type na website yun, biglang wala na, ghosting na. Yes. O di wala na. Papagawa na naman bago. Parang ganon. So okay lang yun, website lang yun, anyone can do that. You can, aralin mo lang yung mga website maker software, okay na. Pero sa enterprise, nakasalalay dyan yung buong operations, yung mekanismo ng negosyo, yung sweldo ng mga tao, 'di ba, yung galawan ng sistema sa loob, 'di ba? Tapos walang kung tutuusin mo, hindi na rin kaya naman ng
kahit sabihin mo pang medium, malaki ng kumpanya, at some point, hindi pa nila kaya na magtayo ng dedicated na na IT department nila. Pang huge companies, for large lang yun. That's the reality. Gets. So kaya for MSMEs, need talaga ng parang relationship. Oo. In fact, sinasalang na nga namin sarili namin eh. Kami ang inyong outsourced IT department. Yes, Kaya lang yes, pag narinig nila yun, naku, mahal babayaran. Bakit? Naningil ba kami? Kasi gusto lang namin, in some ways, we're also evangelists. Tech and innovation evangelists. Tama? We put the word out. We want you to, may solusyon yan. Innovation ang tawag dyan. Again, that's the other most abused word, no? Aside from I love you, di ba? Yung innovation. Di ba? Yung love. Kasi, convenient Convenient for people to use Pero ano ba talaga ang ginagawa nyo? 'Di ba? Mag-meeting na naman tayo, mag-gathering na naman tayo at kakain for lunch break and 'di ba? Usap-usap. Tapos yung majority nung nakikinig sa atin doon di naman nakakaintindi. Kasi tayo-tayo lang naman tapos mahilig pa tayo gumamit ng mga buzzwords, 'di ba? Eto na naman lalo na doon sa mga speaker na nanggaling doon sa matraffic na lugar, no? We should stop being in a silo. Silo? Dito sa Iloilo yung silo nilalagyan ng palay Yung mga gano'n, 'di ba? Mga pa-buzzword. Romanticizing ko ba? Romanticizing. Tsaka 'di ba, siguro para updated sila sa buzzwords at mahusay sila pakinggan, feeling nila. 'Di ba? Balik ka ngayon sa ugat ng At sa mga kasi yung mga corporate language kasi yung mga yun na nga. For me, if you really want to help and deal with MSMEs, you really have to talk in their language din. In what they really use and what they will really understand. Yun, 'di ba? Kung kailangan mo aralin na pero lahat naman nakakasalita dito sa Visayas naman, lahat naman nagsasalita din ng Tagalog 'di ba? So mag-Taglish ka kung gusto mo, kung di ka pa sanay sa language, 'di ba? Hindi ko alam kung alam mo, pero yung pinuntahan mong unang TBI na pinuntahan mo, hindi Ilonggo ang hindi iligay nung salita dun. Sa ISAT? Sa sa Miagao. Sa Miagao, Hindi Ilonggo. hindi na ba? Hindi iligay Kaya paano na kasi yun, pa-antike. Oo, 'di ba? Kinaraya. Oh. Yes. Oh. So happen na half of my DNA is also antike. Okay. Ngayon mo lang din alam. So, kaya may nagma-magnet sa akin din na, hoy, dito ka, no? Yun. So, pero that's Yes. at there's a certain point that Antique was one of the poorest provinces in the Philippines at some point in our history. And that is always has been in my memory na ang hirap ng buhay. And nobody is giving them any support at all. When I say support, hindi ko sinasabing buhusan yun ng pers. Nasabi ko, walang nagtsatsaga na magturo or mag-evangelize or mag-share ng kaalaman. Kasi wala naman pera dyan It's all about, diba? So, para sa akin, mag-commit muna tayo. Diba? Darating din naman. Now I understand. Sa personal mong na ventures mo, naranasan mo yan Commit ka muna, dumadating lang minsan later on yung mga solution dyan sa kaperahan side tama? So I think that's how we should sana we need more people. Ang ganda, pumunta ka rito, nakita mo. Yes. Diba? Actually, when I go to the when I talk with startups outside the matraffic na lugar. Parang even with the startups na interview ko kanina, nagsimula talaga sa mission and then as long as aligned sa mission, they're open to all the possible solutions and collaborations even that they may work with as long as aligned dun sa mission. So kung yung commitment nila comes with the impact and the mission that they want to do. And then kung ano mang possible na pwedeng gawin, they're open to that. Hindi like sa ibang mga startups na parang, ito yung technology namin, this is our solution, we sell this to you. Which is, for me, kind of wrong. And pera-pera lang actually, minsan. Tapos, kaya ako natutunan din namin din naman overnight because when I came here, ganun din naman ako. No? I thought I had the best killer pitch.
I was sitting across a business owner. Yung mga business owners, they're 60s, 70s, 'di ba? Kasi ganyan eh, sila yung nag-build ng empire eh, 'di ba? Tapos banat ako ng mga elasticity, 'di ba, mga gano'n, redundancy. Tapos nakita, parang blanko, wala, Ah. as in wala. Actually, okey, yeah, hindi naman laging gagana sa kanila yung gano'ng mga lengguwahe, eh, mga gano'ng Oo, salitaan. tapos wala na, oh my, ano na, Hmm, desperado na, ano na. hmm, And alalahanin mo nagpapakilala ako dapat dito sa Iloilo, eh, 'di ba, 'no? mm. Sisimula na ganyan. Biglang tanong ko, "Sir, maiba muna akong nagfe-Facebook po ba kayo?" "Oo naman." "Nagka-cloud na po kayo, gumagamit kayo ng cloud." Hmm, Kasi explain ka ng explain ng kasi 'di ba, it mhm, the sales pitch comes from cloud, mga mhm, gano'n-gano'n. Kasi feeling mo nga high-tech. oo, tsaka mali, eh, Yes, 'di oo, ba? gets, You don't gets. even ano bang henerasyon 'tong kausap ko, 'di Hmm, ba? Baka mm, siguro kung yung apo na niya yun namamahala ng negosyo, mm, baka puwede, 'di mm, ba? Diretso ka na dun sa tech talk, 'di ba? mm, mm. Pero ibabagay mo. Yeah, So, yeah. dun pa lang, ganun ba? O di yun na. Tapos meron din yung business owner na sa Haro naman, 'no, Mm, ano siya yung, hardware. mm, Parang, ba't ko kailangan ng ano, mga cloud, yun ba yan, 'di ba, mga ganun. Tapos biglang wala na, desperate moment na naman. Pumasok yung apo, nagta-tablet, "Sir, kita mo yan?" Biglang kakita ko ano yan, eh, mga "Oh, anong anong ano ngayon?" "Sir, yung ano, yung apo niyo naglalaro, gumagawa ng homework, na assignment niya, nanonood ng video, cloud yan." mm, 'No? Diyan niyo ganyan din similar, store niyo yung lahat ng listahan ng inventaryo niyo. I hmm, mean, imaginin mo yung hardware, 'di ba? Nightmare yung mhm, data, 'di ba? Data sets nun, eh. mm, Mga gano'n. mm. I'm curious lang pala sir ano, aside from bullying AI, Ah, ano pa yung mga iba niyong possible din na ventures na mapuntahan? Kasi okey, kumbaga ito na mission niyo, eh, oo, digital transformation okey. with commitment nga with the MSMEs. So, siguro pahingin ng ideas, ibang parang puwedeng patunguhan na solutions, pero aligned pa rin naman dun sa Bahala mission niyo. na kung nakawin nila ngayon yung Ay, ideya. okey na ba sir? Bahala na nga kasi nga, part of the commitment nga, Mm, eh, 'di ba? mm, So, ang sinasabi ko lang ganito lang yon. Kasi nga isa pa yan, eh, yung sa Manila, yung, "Ay baka nakawin yung ideya ko." Eh, 'di mm, ba, ano ba yan? 'Di, pag-uungin mo na lang ideya mo, 'di ba? mm, Wala ng mangyayari forever. So, ang sa ano, sa isa pang aspeto, ewan ko kung nakita mo 'to, the practice of professions, hmm, okey? Nagkataon na I have many doctor friends pero most of them in Manila. Ang mga doktor, hindi nila puwedeng sabihin forever na ang practice nila ay negosyo, but it actually is. mm, It is an entrepreneurial mm, practice and, venture. mm, Ang hirap kaya mag-practice ng medisina at mm, kumita, tama ba? 'No? Tapos babayaran mo pa yung medical school expenses mo. Kung mm, tutuusin, yun yung pinuhunan, eh, kung tutuusin, kung obligado ka ng magulang mm, mong bayaran sa kanila. hmm, Pero maliban diyan, sa mga bagong doktor, ang hirap kumita pa rin. mm, Ang kumikita na lang talaga ng nagfo-flow na yung kaperahan dun sa consultant level na. mm. Yun yung sisilip sa'yo tapos Yes, 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 oo. pagdating ng bill mo, wow, nakailang silip siya, nakailang libong Yes, oo. dagdag din Mm, sa bill mo. mm. Pero yung iba yun, Ye iilan lang yun yeah, gano'n. yun yung mga may mga residents, iba yung mga consultants na Oo, puwedeng maraming oo. hospitals or maraming Oh, clinics. imagine ngayon, sa community natin halimbawa ito, kung halimbawa bayan ito, may doktor dun. Iba pa yung sa munisipyo na health center, 'no? Yung doktor pinupuntahan yun lang yung go-to person ng ano, for healthcare, 'di ba? Mm, Sa isang araw, actually maganda yung practice niya dun kung tutuusin, 'di ba? Pero nakaka-overwhelm din kasi mm, kung tumitingin siya ng 100 patients a day, ang dami nun. 'Di ba? At hindi 'yun katulad nung
mga doktor dun sa highly urbanized cities na tina-timean hanggang 5 minutes lang ako bawat kasi nako-compute na nila yung kikitain nila at saka bahala singil, eh. Tama? No? Patient records. EMR. Yes, oo. We don't even need to use the word EMR, eh. Ay yung clinic management. So yan, dine-develop din namin yan. So basically, mga technology na maaaring magamit ng mga practitioners, in this case, doctors. So Yes. MSMEs and now para mga professional practitioners, professionals, in this Yes. case, doctors. Kung hindi man siya doktor, baka geodetic engineer. Yes, Diba? for Kasi different negosyo professions. din yun. Mm. It's an engineering pero hindi ka employed, 'di ba? Kung wala kang customer, wala kang kita, Ang 'di ba? registration yan sa BIR, yung mga professionals. Mga ganon, 'di ba? No? Baka for lawyers din, mga ganon. Lawyers, 'di ba? Of course, lawyers have their Ah. own idea din naman, 'di ba? Okay, gets. Yeah, kasi actually parang they are MSMs din, eh. They are parang sole proprietors if it's Okay. that 'Di ba? ano. CRM nila, Yes. 'di ba? Kaya nga, Customer relationship management. 'di ba? Or sabihin mo na lang customer data management nila, customer records, 'di ba? Dapat even sa cellphone nila, nahuhugot nila yung records, 'di ba? Doctors could practice anywhere they are, 'di ba? Work from everywhere sila, hindi katulad natin na work from anywhere. Habang naglalakad ka sa kabaryuhan, kaya mong, teka, hugutin ko lang 'di ba? Tama? Oh, yes. Oo. Nanakawin yung pala. Di okay lang. Pero I Sabihin, mean, gawa tayo. We would welcome. They may collaborate even with you. Yung kung may makanood man ito at they might even want to work with you. Pero actually gets ko na. So basically, as a venture lab nga, parang talagang you want to leverage then people, other resources to build technology that will really be usable through commitment ka of different MSMEs and different professions to basically for them to be more productive and provide more of their professional service, more of their business. Meron pa isa. Ha? Binanggit ko yung MSMEs, profesyon, ano pa, na hindi rin pinapansin pero ginagawa ng party list lagi. Ano yan, sir? Na impactful din sa buhay ng mga marginalized and ordinary people in the countryside, in the regions. Alin yan? 'Di ba? Kooperatiba. Cooperatives. As in, mamamangha ka, sabi ko parang, bakit yung pangalan ng isang bayan dun sa Antique ay may opisina dito sa syudad, sa Iloilo? Cooperative, Yun pala, sabi nung tinanungan ko, ano yan? Multimillionaire or baka billionaire cooperative. What? And sana digitize na sila, sana. But I suppose not many of them are. And these are entities that the government is also promoting because cooperatives are also a way to go. It's an option to single props or to corporations, which will also benefit because it's a membership organization, will benefit and impact more people, especially in the far-flung areas. And it exercises quasi-banking activities. 'Di ba? Meron din kami noon. May banking software kami. For banks. Oo. Kaya lang, siya ibenta as a product na, you just take the money and run, 'di ba? I-implement mo. Yes, implement. Yeah. I mean, I think yun yung tamang term. You're selling the implementation, not just the product. In fact, lugi pa nga kami sa totoo kasi hindi nga kami marunong mag-sell, eh. So, okay lang 'yon, no? Because sabihin, make them grow muna. Because when they grow, the relationship will be forever naman, eh. Tama? Yes. Maghahanap pa ba sila ng ibang pagtatanungan nila? Magsisimula na naman sila sa simula tapos mapagkakatiwalaan ba nila yun na hindi lang puro benta ang gagawin sa, di ba? So dapat siya yung mahigpit na relasyon. Ako mo, sorry, hindi natin napag-usapan kanina yun, pero yun yung tinutukoy ko na it's really
relationship, a committed relationship. So yan pala talaga yung relationship. Yeah, actually, sir, for me, yeah, I really understand now what you are trying to do here at Zen Labs. Siguro last question na lang, sir, na gusto ko maintindihan about you din. Kasi, nakwento na kanina na kaya ka rin napunta sa Iloilo because of the impact hub team. Pero parang, for a person to be really parang to have this passion or dedication then actually to build technology and to help, saan nagsimula yun sa buhay niyo, sir? Parang even maybe high school ba, college ba, you already thought of doing these things when parang kumbaga in the future I'm gonna be this, I'm gonna build technology to help, or parang ano yung naging turning point really din sa life niyo, sir, na parang you want to build technology to help people, to help businesses? Ang lalim. Kasi sir, I mean ano parang iniisip ko rin yan with sa mga nakikinig din nito na parang maraming nakikinig na gusto mo ng startup pero parang bakit nga ba? Why do they really want to create startups? So many of them actually parang they want to help, they want to pero parang ano yung kasi I want to inspire more Filipino entrepreneurs Okay. and innovators. So ayun, sir. I always have a problem with that phrase, no, or statement na gusto naming makatulong kasi we want to help. Sinong madalas gumamit niyan? Mga politiko. Exactly, mga trapo, di ba? So, kung naririnig ko yan sa mga startup, parang startup ka palang, trapo ka na. I mean, let's do that. Okay. That's for me, that's bordering on being condescending. Oh, okay. Okay. Ganito. Why don't we put it this way? I want to go into entrepreneurship. Okay. Some people have different ideas. Some people have, I want to go into a tech startup kasi lalagay ko sa card ko, I'm a founder. Yes, I'm a CEO. I'm a CEO. Ang tawag doon, no? Ano ba? Chick magnet. Di ba? So glamour. For the glamour of it all. May isa pa, for the funding of it all. Yes, Marami tayong alam na mga startup na hindi naman viable or hindi wala silang paki doon sa business model. Mahusay sila kumuha ng funding. I don't take it against them. Baka inggit lang din ako. 'Di ba? Mainggit lang ako kasi mas mahusay sila eh. 'Di ba? Kami pinili namin itong path na ito eh. 'Di ba? Ang point ko lang is nung nauso na yung social enterprise, pwede ka palang maging enterprise, for-profit enterprise, na may social aspect ka. Hindi ko pa ma-define ang sarili namin kung social enterprise kami, pero parang ganon. Kasi parang naging mission na siya. Parang naging apostolic mission na siya, di ba? Kasi these are people's lives. These are people living on microfinancing every day. These are people na dekada na may pwesto sa palengke. 'Di ba? Buti nga marunong na silang mag-GCash, Maya, na sana mag-partner din sa amin ang GCash, Maya kasi may ganun eh. Pero kulang pa. Pwede ba silang kumuha din ng order kahit nandun lang sila o kaya nakapagod kaya magbukas ng palengke. Umagang-umaga. Tapos pag di mo naubos, tanghali ka na magsasara, di ba? What if we can create something na they're still doing business? Kasi ayaw na nung later generation eh. Di ba? Ang later generation or digital natives, why not allow them to operate the gadget and still take orders and, we don't even call it e-commerce kasi bigyan mo na naman ng flavor na pasophisticado ka na naman eh. Negosyo pa rin ang tawag natin, no? But we have to realize that a startup is also a negosyo. It is also a business. It has to earn money as well. It has to earn profit so that it can continue doing what it's doing, di ba? No? Otherwise, walang saysay, di ba? So, win-win, collab. I'll digitize you. Pag-usapan natin paano rin ako kikita, di ba? Kung sa tingin mo mahal, kung ayaw mong mag-usap tayo ngayon,
usap tayo ulit later on. But the avenue is always open. Ganun naman eh. Mm. The same din naman sa relationship, di ba? Kung nagyayabang-yabang na tayo sa magulang, kaya ko na to. Pero babalik ka rin pa rin naman eh, di ba, no? At some point. Ganun din naman. So, ano yung turning point namin? It was when we were trying to yun sinasabi ko sa'yo, was introducing technology in a techie manner. And then, unti-unti mo nawaan ng real situation. Galing din naman ako dun eh. Many years ago, I also succeeded in my venture. Pero, nakalimutan ko na yung dinaanan ko. Di ba? So, that's always very important yung dinaanan para sa business owners. Lalo na in a place like Iloilo City. No? Cheat code na to. Ang mga Ilonggo ng Iloilo City as in a stark contrast with the Ilonggos of Bacolod, no? Ang mga Ilonggo talaga ay traditionalists and conservatives. Okay? In-explain to sa akin ng isang Pisay pioneer din, si Attorney Paulo Segubre. Doon ko lang naunawaan nung dinefine na sa akin. Kasi for the longest time, di ko magets eh. Na, to the point of frustration na ako na, ano ba? Bakit? Yung pala, ibabagay mo ngayon. So wherever you are, lulad mo, bumibiyahe ka rin, ibabagay mo rin yung pakikipag-communicate mo, pakikitungo mo, base sa lokal na kultura. No? Hindi porket parehas na Ilonggo ay parehas ugali. Magkaiba pala. Bacolod are risk takers. Mabilis yun. Pag may inalok kang bago, sige, subukan natin yan. Tilawanta. Mabilis yun. Ingat ka lang later pagka nagreklamo na ako sa'yo. Ibang-iba ugali. As in stark contrast. Dito, sige, papa-evaluate ko yan. Sige, i-cost profit. Hindi naman gano'n siguro kaano, no? Sabi nga rin sa mga Ilonggo dito sa Iloilo, parang ano rin eh, they are willing to spend, pero it has to be really worth it and quality for the spend that they, kumbaga yung the value for money, kumbaga, is very important. Yung dulo pa nun, sige, kukonsultahin ko muna yung buong pamilya ko. Ibig sabihin, yes, they really want value for their money. So kung pwedeng, ipakita mo muna yan. Pwede mo bang ipagamit yan? Para makita nila talaga yung resulta? Kasi hindi biro yung tinaanan nila para maitayo nila yung meron na sila ngayon eh. 'Di ba? Kaya nga, there was a study that came out, last year yata, na pinakamalakas mag-save sa bangko ang mga Ilonggo na taga Iloilo. No? Na in stark contrast, malakas na maumutang sa bangko yung mga taga Bacolod. And that says something, Yes. That I think that's, din, hindi ko lang siya well, siguro mag-consult ako sa ekonomista, I could use that. That's information eh. That's data interesting. 'Di ba? Pero sa wala tayong luxury kasi ng mag-data analysis sa ganyan. Sa araw-araw na lang na pakikipag-usap, may may sense eh. Give the people the value for their money. So kahit hindi siya taga Iloilo, ganun dapat ang pakikitungo. Hindi yung don't just look at them as another, ay pera na naman to. Parang binibiktima mo yan eh, 'di ba? Mag-hold hands kayo all the way along the way, 'di ba? Puro tayo mga relationship, tayo. Oo, 'di ba? Pero I think that's how it should be. 'Di ba? Kasi kung puro lang yan programa, maya-maya alam mo ng programa, pag wala, ubos na budget, fold up na, tapos bago na namang, 'di ba? Ito dapat the whole 9 yards ika nga eh. Yan. Ayun. Actually, sir, habang na usapan natin, naka 1 hour na tayo. Pero ako personally, ang dami ko rin mga naiisip eh. Actually, tama-tama talaga yung businesses are actually relationships, kumbaga. Na really, I mean, it cannot be just money alone, but it should be technology alone. Or technology alone. There really should be like people commitment and really understanding of like the technology provider and the kumbaga, yung really dapat may problem talaga na parang nasa solve, and it really has to be a fit between the two. I like that.
Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Ayun, thank you so much, sir, for sharing about Zen Labs Walang and the anuman, ventures oo. that you're actually building dito sa Iloilo and maybe even in the future outside the whole Philippines, ano? So, Oo. maybe we'll see the tech really flourish all around the Philippines. Siguro, ano lang, sir, baka meron dyang mga maybe startups or collaborators possibly na or sponsors or whatever na who want to work with Zen Labs. Maybe, so how can they connect with you? Maybe you can lead them to your email, website, social media if they Yes, want to connect with you. ang email is Zeno, Z-E-N-O, @zenlabs.me. Okay. So, basahin mo nga yung zenlabs.me. Zen Labs Diretso. Me. Zen Labs Me. Okay. Laging may ano. Anyway, I will deny coining that. Si Jober ang may pakana niya, no? Sabi niya kasi ganyan kayo. Anyway, Papa Z kayo. Anyway, so meron nga din palang radio show or ano ba tawag dun, sir? online Ano tawag dun? online Pero sa podcast program. din. Online program si Papa Z. How do you Sabado Nights with Fafa Z. Papa Z. Sabado Nights with Papa Z. Where pinag-usapan naman ay mga relationships. Well, business Yeah. is a relationship. So, yes. also about relationships. But, ayun, sir. Sige, I'll put those details then below if you want to email Sir Zeno. So, feel free to contact Sir Zeno. Oo. And Yes, we would always welcome, nagme-mentor din kami ng mga nagsisimula. Nung inabutan mo kami kanina nung isang staff doon, they have their own startup na sinimulan nila nung kakagraduate lang nila. So, maraming gap. Kasi hindi sila business school IT sila yes, 'Di ba? Dami nilang toink sa signing a contract. Sabi, naku, paano yan? Di nyo na-deliver. 6 months delayed na kayo. Mga ganon. No one teaches them that. But, they're striving, surviving. But, kailangan may nagtutulungan Parang elder. Parang tayo, when we were younger, we were in high school. Tayo mapagtanungan. We were on our own. Not everything is on the laboratory manual. 'Di ba? Mas maganda pa rin yung may napagtatanungan at may gumagabay. Pero sir, pag sinabi natin dito na you're available for mentoring, for sure, maraming lalapit sa'yo. Pero sige, so in case, so baka may startups dyan or maybe aspiring founders na naghahanap ng gabay, ng mentorship, maybe, sir, you can approach Sir Zeno. Yes, so kasi alam namin na mahirap. Mas madaling maging empleyado na lang, di ba? Pero wala we still decide to pursue this path because this is the path na mas malaki impact talaga. At corny man pakinggan, pero ito yung pangbayan talaga. Pangbayan. Di ba? Ayun. Thank you so much, sir, for this conversation. Yes. Thank you. Maraming salamat din sa pagkakataon. And thank you sa mga nakinig dito. Thank you. Salamat. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you very much to our 56 patrons. This episode is super powered by AskLexPage Academy, our official e-learning partner, Electrifications on Lean Six Sigma, Project Management, Data Science, and more. Founders Launchpad, our ecosystem partner, early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Cloud CFO, tech-forward cloud-based accounting service provider for businesses. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Body BTs, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses.
Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. Schooltech, all-in-one AI-integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They are offering a referral program for anyone who can bring in new clients. Let us know if you know any Western-based business that might have a need. Britana, cloud-based enterprise-grade ERP solution that fits a small and medium business budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design company for emerging markets. Fail Coach, business training, coaching, and consulting for startups and SMEs who are scaling or finding product market fit. Drive Manila, Philippines' largest peer-to-peer car rental community. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car sharing marketplace. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. DVCo Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Mata Technologies, Philippines' premier provider of virtual tours and maps for LGUs, real estate, tourism, and private businesses. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Codecamp, Board Prep, Dohe Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, CodeSham, Jur.ph, Big Giant Games, Agile Data Solutions, Hustle PH, Pahatid PH, Pareto Consulting, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.